Alright, so today we're going to review the 8 Coins Tattoo Tarot. So sa US ko din siya binili. Kakaiba to. Check natin. Ayan. Kakarating lang nito. Tapos, kakatanggal ko lang din sa seal. Kaya hindi ko pa talaga siya nakikita. Ngayon ko pa lang din siya makikita. Okay. So, ano to? Oh, meron siyang ganito. Zoom out ko ha. Ayan. Meron siyang spread. Zoom in ko ulit. Yan. Alright, so tingnan natin yung kanyang, wow, ang kapal ng buhok. Kapal ng buhok niya. Ang ganda. Hindi tinipid. However, wala akong nakikitang reverse meaning. No, wala akong makitang reverse meaning. Ayun. Wala siyang reverse meaning. Sa minor arcanas, ganun din, no reverse meaning. Check natin. Ito na yung card. O, naka-sealed pa siya, diba? So, buksan natin. Pause ko lang muna, ha? So, yan. Nabuksan ko na siya. Hindi siya sunod-sunod, no? Hindi siya sunod-sunod na card. So, check muna natin. Ito yung nasa harap niya. Diba? Ito. Yan. Nakaganyan siya. Bihira yung card na pag binili mo, naka-sealed. Tapos hindi sunod-sunod. Ito yung number 1. Ah, okay. May ano sila. May number talaga sila. Drawing number 1. So, dinepende nila sa drawing nila kung ano yung unang dinrawing nila, no? Kaya pala hindi siya sunod-sunod. Kung ano yung natripan siguro nilang i-drawing, yun yung pagkasunod-sunod. Guys, quality of the card, ang ganda. No, habang binubuksan ko siya, tini-check ko na siya. Ang ganda niya. Tapos, hindi siya ganun kakapal, hindi rin siya ganun kanipis, no? Mas makapal yung Radiant Wise. Yung Rider Waite na original, yan, mas makapal siya. But this one, okay din naman. Hindi rin naman siya ganun kanipis. So, reverse, pwede tayo mag-reverse reading. Sobrang simple ng likod. Ayan o. Maganda. No? Mag-flip through na tayo. Ilalagay ko siya sa side. Pwede nyo i-pause kapag medyo mabilis.
Okay. So, hindi siya standard, no? Medyo malaki siya. Compare sa other cards. Ay, medyo malaki siya. So, try natin i-shuffle. Alam niyo, ang sarap niya sa kamay. Oh. Ang sarap niya sa kamay. Ang sarap niyang i-shuffle. Parang medyo may pagka-matte siya. Pag ganyan. Okay din. Oh, parang may powder. Ganun. Ganun yung pakiramdam niya. Nag-i-slide. Masarap siya sa, sa haplos. Ayan. O, diba? Ang ganda ng mga drawing niya. Nagandahan ako. Drawing talaga siya, ha? Hindi siya AI. Unlike the others, it's AI. This one, talagang drawing siya. Ang ganda. Love it. So, kahit anong shuffle, maganda siya. Hindi na ako nagsha-shuffle ng ng ganito. Ayoko kasi nagbe-bend yung card. Ayan, maingat ako sa card eh. Ayoko nagbe-bend. Ganyan. Pero, nag-i-slide siya eh. Ang ganda. So, for me, no, ayoko lang yung border niya. Ayoko sa may mga borders eh. Ayun. Siguro for me, 9 out of 10. Yung borders lang hindi ko type sa kanya. Ayoko ng cards na may borders. Yun lang. Tapos, surprise, okay naman. Hindi ko kasi alam kung magkano to sa sa Pinas. Pero, ayun, sa US, nagkakahalaga siya ng, kano ba to? I think around $26. Yeah, $26 siya. So, yun. Available to sa Shopee ko. Kapag tapos ko na siyang reviewin, tingnan, ayan, ganyan. Binibenta ko siya sa Shopee ko. So, yun. This card, 9 out of 10. Ayoko lang ng borders. Ayoko na may mga borders na white. Pero, yung images, ang ganda. Kakaiba. Plus, drawing talaga siya. Talagang pinaghirapan siya nung illustrator nito. Ayun. 9 out of 10. Kung sa inyo, siguro 10 out of 10. Kung okay lang naman yung border sa inyo. Ayun, yung laki niya, okay din. Hindi naman siya ganun kalaki at sobrang malapad. Quality ng card, okay din. Maganda siya. So, if you have any tarot in mind, Lenormand or oracles that you want me to review first, just let me know. Baka available na siya. If not, I'll try my best to find it. Thank you! Bye! See you in my next video!